Ayon sa nanay ko, may natatangi siyang kwento tungkol sa albularyong lolo ko na natatandaan pa nito. Doon daw sa may lugar namin sa may Antique, maraming kwento ang umiikot tungkol sa isang malaking punong balete na matatagpuan sa gilid ng ilog. Sinasabing ito ay tirahan ng mga engkanto at tagapagbantay ng mga lihim na kayamanang nakabaon sa may ilalim nito. Ngunit may babala. Ang sino mang magtangkang gambalain ang punong balete ay haharap sa matinding kaparusahan mula sa mga bantay na engkanto. Isang gabi, isang grupo ng kalalakian ang nagpasyang suwayin ang babala. Ngunit sa kanilang pag-uwi, isa sa kanila ang hindi na muli pang nakabalik. Ang balitang ito ay umabot sa lolo naming si Lolo Ambo. Sa kalagitnaan ng hating gabi, isang babae ang kumatok sa pinto ng kubo ni Lolo Ambo. Asawa ito ng nawawalang lalaki na tawagin na lamang natin na si Mang Tomas. Ang kanyang mukha ay namumutla. Nanginginig ang kanyang boses habang isinasalaysay ang kanyang kwento. Humingi ito ng tulong tungkol sa asawa nito sapagkat ilang araw nang hindi na umuuwi ang kanyang asawa mula noong gabing sinubukan nilang maghukay sa ilalim ng balete. Ika pa niya. Nung nanaginip daw ito isang gabi, nakita niya ang kanyang asawa. Nakagapos ito sa mga ugat ng matandang puno at tila humihingi ng saklolo. Tiningnan ito ni Lolo Ambo. Batid niya, nagsasabi ito ng totoo at may katotohanan ang panaginip nito. At sa palagay ni Lolo, hindi ito basta-bastang kaso ng pagkaligaw dahil ika ni Lolo Ambo, sa sandaling iyong hawakan daw ni Lolo ang isang bagay na nasa kanyang bulsa, ang kanyang natatanging agimat. Na matapos itong haplusin, may naramdaman siyang kakaiba at tila nalaman niya na ang espiritu daw ng balete ang dumukot dito. Kung kaya, kinuha na nito ang kanyang sombrero at gulo, pati na rin ang kanyang bayong, saka sinabi sa babae na, "Halika, pupuntahan natin ang lugar na iyon. Ngunit maghanda ka sa kung ano mang maaaring mangyari. Halina." Pagkarating nila sa puno ng balete, naramdaman agad ni Lolo Ambo ang mabigat na hangin. Ang paligid ay biglang tumahimik. Ngunit ang katahimikang ito ay tila kakaiba. Parang nagbabanta. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nila ang isang malaking ugat ng puno. Tila gumagalaw at umiilaw. Naikapa ni Lolo, hindi basta-basta ang punong ito dahil parang may buhay. Kung kaya bago kumilos ay binanggit niya ang isang natatanging orasyon upang magbigay ng proteksyon. Ika nito habang tila kinakausap ang puno. "Sangkalikasan, ipakita mo ang iyong awa. Iligtas kami mula sa panganib ng dilim." At biglang lumamig ang hangin. At mula sa anino ng mga ugat, isang anyo ng engkanto ang lumabas. Ang balat nito ay makintab na parang kahoy. Ang mga mata nito ay tila naglalagablab. Agad hinarap ni Lolo Ambo ang engkanto. Nagtatanong kung bakit sila naparito, na ang tinig daw nito ay malalim. Nagdadala ng kilabot. Na mabuti na nga lang daw ay mabilis na nasalo ni Lolo ang babaeng kasama na asawa ng lalaking nawawala. Nawalan ito ng malay, sanhi ng kakaibang salamangka ng engkanto. Matapos mailapag ang babae, kinausap niya ng masinsinan ang engkanto. "Narito ako upang bawiin ang taong nasa pag-aari nyo. Mukhang masyado na yata kayo nagpapadala sa inyong emosyon. Wala na kayong pinagkaiba sa taong inyong balak parusahan. Mali ito. Dapat ay may mas malawak kayong pangunawa sa mga katulad nila." Pero
tumawa lamang ang kaharap na engkanto at sinabing, ang kung sino mang nagtatangkang gambalain ang kanilang tirahan ay hindi na basta-bastang makababalik. Siya ay magiging bahagi na ngayon ng matandang puno. Sinubukan pa ni Lolo Ambo ang makiusap, pero habang sila ay nag-uusap, biglang dahan-dahang gumagalaw ang mga ugat ng puno at nais pumulupot ito sa kanya. Dito nagalit ang lolo ko dahil sa pagiging tuso ng kausap na engkanto. Mabilis nakaiwas si Lolo pero hindi ang nahimatay na si Aling Marta na nakahandusay sa may lupa. Wari pilit tinahatak ang ginang papasok sa may loob ng puno. Kinuha ni Lolo ang kanyang agimat, saka dumukot ito sa kanyang maliit na bayong. May kinuha ito, saka itinapon sa may lupa. Biglang nagkaroon ng liwanag na pumalibot sa kanila. Ngayon, ipakita mo ang iyong lihim. Pahiwagang puno. At binanggit niya ang isang makapangyarihang orasyon. Omnix lux. Rebele veritatem tuam. Palayain mo ang iyong bihag. Mula sa ilalim ng lupa, nakita ang anyo ni Mang Tomas. Siya ay nakagapos sa mga ugat at tila mukhang may buhay pa. Ngunit bago pa niya ito maabot, nag-anyong higante ang engkanto. Ang kanyang anyo ay napuno ng mga dahon at mga sanga. Dito ay mabilis na kinuha ni Lolo Ambo ang kanyang pilak na kutsilyo mula sa may loob ng bayong at nag-ukit ito sa lupa ng isang bilog na may sinaunang simbolo. Tumayo siya sa may gitna at nagsimulang magdasal. Adversos, Tenebras, Protegenos, Sanctifical Locum Hoc, bigyan mo kami ng lakas. Ang bilog na kanyang ginawa ay biglang nagliwanag at ang engkanto ay napaatras. Ngunit bago ito tuluyang nawala, nagbigay ito ng babala. Para sa matandaan, hindi pa ito ang katusan. Ang sumpa ay magpapatuloy hanggang ang dihil ng punong ito ay hindi mo nilulubayan. Matapos mailigtas si Mang Tomas, tumingin si Lolo Ambo sa ilalim ng punong balete. Napansin niya ang kakaibang ukit sa mga ugat nito. Isang sinaunang simbolo na tila nagsasaad ng isang kwento. Ngunit, ang simbolo ay hindi buo at bahagi lamang ng lihim ang kanyang nakikita. Marami pang misteryo ang bumabalot sa may punong ito. Sapat na sana ang gabing ito upang mailigtas kayo at matuto sa inyong kapalalukan. Huwag na kayong babalik dito kung hindi niyo pala kayang panghawakan ng inyong pagmamalabis sa kalikasan. Humayo na kayo at huwag nang babalik pa dito. Sa pagbabalik ni Lolo, tahimik na naglakad si Lolo Ambo habang dala ang isang piraso ng ugat na kanyang kinuha mula sa may balete. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento ng puno. May mas malalim na lihim na dito ay naghihintay at ang sumpa nito ay magpapatuloy hanggat hindi ito natutuklasan. Habang nakatingin ito sa malayong kagubatan, ika ni Lolo Ambo sa sarili na nag-iwan sa akin ng magandang halimbawa. Nasa bawat sulok ng kalikasan, may nakatagong hiwaga. Ngunit ang mga hiwagang ito ay may kapalit na panganib. Madalas, mas mainam irespeto na lamang at huwag nang pakialaman. Huwag pairalin ang kasakiman. Pero napapaisip ako, ano pa kaya ang mas malalim na lihim ng punong balete? Ano ang koneksyon nito sa ika ni Lolo Ambo na mas malaking kwento ng engkanto? At sa mga sinasabing sumpa.
Hanggang dito na lamang po. Kung nais niyo pa pong marinig ang iba pang kwento ni Lolo, ikagagala ko pong ipadala ito. Matagal na akong nakikinig sa programa mo at madalas ko naiisip pagpadala. At heto sana ay maibigan nyo ang aming istorya. Maraming salamat at pagpalain po kayong lahat. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot mo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating mas mahaba pang kwento katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist at siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your very own original dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.